gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang tren ng MRT ang nadiskaril at nagtuloy-tuloy sa EDSA dakong alas 4 kaninang hapon. Hindi bababa sa 50 pasahero ang sugatan. Nagkagulo ang mga pasahero. Ang kwento ng ilan sa kanila, sa Magallanes pa lang, may aberya na raw yung tren. Mula sa lungsod ng Pasay, nakatutuko ngayon si PR Kanghel. Pia. Mel, Mike, pasado alas 4 ng hapon kanina nang lumusot yung isa't kalahating bagon ng MRT dito sa may EDSA Pasay Rotonda Station, dito sa bahagi ng Taft. At makikita natin sa kuhang ito kung gaano kalayo ang itinakbo ng tren mula doon sa mismong harang o yung dulo ng stasyon dito sa Taft Rotonda. So may ilang metro din ang layo nito at sa mga sandaling ito ay sinisikap pa rin ng MMDA kasama na rin ang ilang opisyal ng lokal na pamahalaan na isagawa yung tinatawag nilang clearing operations. Makikita nyo, ang crane na ito ay ginagamit para maiangat riles na tumagos dito sa may intersection mismo ng EDSA Pasay. Pero bago niyan, ipapakita rin namin sa inyo yung itsura kanina ng tren na maabutan namin. Ilang sandali lamang matapos ang nangyaring aksidente. Lumusot nga sa steel fence na nagsilbing harang sa MRT Pasay Station ang bagon. At sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, posibleng nawalan daw ng preno ang tren. Sa kuha nga ng isang U-scooper, nakita yung sandali matapos ang aksidente. Makikita yung nagmamadaling paglabas ng mga pasahero mula sa nadiskaril na tren. At umuusok pa nga yung ilang bahagi ng tren. Yung unang bagon na napuruhan, na nakareserve pa naman para sa mga babae, yung mga buntis at mga senior citizen, bata at may kapansanan. Pero ayon kay Renato San Jose, ang Director for Operations ng MRT3, bago raw sumalpok ang tren, tumirik daw ito sa pagitan ng Magallanes at Taft Avenue Station. At para raw matanggal yung tren, pinapunta raw sa riles ang isa pang tren para itulak ito papuntang Taft Avenue Station. Pero bago pa maiparada yung unang tren, kumalas daw ito doon sa ikalawang tren na dapat sana itutulong sa pagtulak. Kaya naman sumadsad yung unang tren doon sa dulong bahagi ng riles. Inabot ng tren ang isang motorsiklo na nakaparada malapit sa steel fence at nabangga rin yung poste ng Meralco kaya bumagsak naman ito sa isang SUV na nakaparada rin malapit doon. Agad namang dumating ang rescue units ng Metro Manila Development Authority o MMDA pati na rin ng Pasay City Government. Sa pinakahuling taya, nasa 35 yung bilang ng injured. Kanina ang sinabi sa atin ay 50 ang bilang ng mga paserong sugatan. Pero ngayon nasa 35 daw ito at sila'y dinala sa Pasay General Hospital at San Juan de Dios Hospital. Narito ang ating naging panayam sa isang pasahero pati na rin kay Pasay Chief of Police Cortilla. May narinig ba kaming biglang pumutok, sumabog. Ang sabi ko, kuya, pakibaba na lang po kami dito. Ayaw niyang itigil yung ano po sinasakyan namin. Nung may nakita po kaming may tumalsik na dalawang babae, pagbukas, bigla din kaming tumakbo. Di na po natin alam kung saan kami pumunta. Instead na makapagbaba sila ng pasahero dito, nagdire-diretso na lang siya at ito nga nasira yung gate natin. Sir, ito ho ba busiest station po ito? Ito ang pinaka-busiest talaga na area kasi nga dito ang babaan at sakayan. Ito rin ang interchange na yung galing sa north, galing sa south, galing sa province. Gaya ng nabanggit Mel at Mike ni Senior Superintendent Ortilla, talagang ito ang tinatawag nilang busiest na interchange ng MRT. Kaya naman pati yung intersection, alam naman natin na itong EDSA Pasay intersection ay talagang napupuno hindi lamang ng mga motorista kundi pati na rin ng mga commuters o yung mga pedestrians na tumatawid sa taas sa intersection sa overpass. Pero sa mga sandaling ito, makikita nyo yung bahaging ito ng intersection, medyo gumagalaw na yung mga sasakyan. Ang problema lang talaga dito ay bago sila makarating dito, syempre mahaba-haba yung buntot ng dulo ng trapiko na hindi gumagalaw. Pero kanina nakapanayam natin sina Pasay City Mayor Calixto pati na rin si MMDA Chairman Tolentino at nakiusap na sila dun sa mga tao nakapaligid dito na kung maaari, kung wala naman silang importanteng gagawin dito, ay lisanin na nila ang lugar para hindi na sila makatagdag sa perwisyo at abala rito. Mel? Mike? Pia, pakilinaw mo nga, dalawang bagon, dalawang tren ang involved dito, no? Paano nangyari yon, Pia?
Actually, Mel, ang kinukwento kasi sa atin kanina, hindi pa kasi malinaw, no? Dahil puro ito initial reports yung binibigay ng mga pulis. Ang sabi nila, may 2 hanggang 4 na bagon na diskaril. Ito yung nahinto sa may Magallanes Interchange. Nung nahinto ito, nagpadala sila ng isa pang set ng bagon. At kumbaga, ito yung tutulak sa kanila para makarating sila dito sa Taft Station dahil ito na nga yung dulo ng MRT line. Pero ang problema, yung pinagkabitan ng 2 tren na puto. Kaya habang tinutulak yung unang tren, yung nasiraan, ito'y dumire-diretso at sumadsad at ito na yung nakikita natin. Kaya actually, Mel, may harang yan eh. Ilang metro bago itong nakikita nating butas kung saan lumusot yung MRT. Pero nadaanan rin yung harang at kaya pati itong riles na diskaril at umabot dito sa daan. Kaya ginagawa lang ngayon ng MMDA, inaangat yung riles at nilalagay nila sa kabila para mabuksan na muli yung kalsada sa lalo madaling panahon. Okay, Pia, kamusta, nakikita mo yung kabilang lane o direksyon ng MRT, no? Yung papuntang norte, yung papuntang Makati, papuntang Cubao, papuntang North EDSA. Meron ka bang tren na nakikita na bumibiyahe ngayon dun sa kabila? Kasi yan yung southbound, di ba? Meron, Mike. Yes, Mike. Actually, ang paliwanag sa atin kanina ng ilang kinatuwa na nakita natin dito sa MRT, dahil ito lang naman talaga no, yung lugar kung saan nag-aberya, yung ibang operasyon nila, sabi nila, ibinalik nila agad sa normal. So yung northbound, normal operations yon. Pero yung southbound, hanggang Magallanes lang daw muna yung kanilang operasyon. Kanina, actually, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapasok sa loob para silipin yung sitwasyon. Nakita natin doon sa kabila, yung pasahero tuloy-tuloy lang. At yung pila, napakahaba pa rin eh. At kasi ito, mag-aalas 5 ng hapon kanina nung tayo ay pumasok. Kaya ang gusto kasi daw ng MRT ay limitahin no, yung aberyang dulot nito. Kaya ipinagpatuloy rin nila ang operasyon, Mike. Na-tsempo pa naman na rush hour na ngayon, Pia, daksada mga pasahero eh. Kung meron pang mga malalaking kaganapan dyan, ibabalikan namin. Maraming salamat, Pia Arcangel.